Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mga kapatid, kamusta po kayo? Nawa tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Alam ko na ang Diyos ang siyang nag-iingat sa bawat isa sa atin. Ngayong araw na ito ay araw ng ating pagsamba. Kaya naman hinihikayat ko ang bawat isa na dumalo sa ating gawain sa umagang ito. Bilang panimula po ay pakinggan po natin ang sinasabi sa Aklat ng Awit, Kabanata 132 at talatang 7. At ito po ang sinasabi. Ang aming sinabi, ang templo ni Yahweh ay puntahan natin, sa harap ng trono siya ay sambahin. Purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayong lahat ay tumungo, tayo ay manalangin. O aming Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sa mga oras nito, Panginoon, muli kami ay sama-samang magpuri, magpasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Hayaan mo, Panginoon, na ang bawat isa, ang mga kalalakihan, mga kababaihan, mga kabataan, kahit ang mga bata, Panginoon, ay ialay sa iyo ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga talento upang purihin ka at pasalamatan sapagkat sa panahong ito walang iba na dapat purihin kung hindi lamang ang iyong pangalan, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na maialay namin ang aming mga buhay, anuman ang meron kami. Alam namin, Panginoon, na ito ay galing sa iyo lamang. Naniniwala kami, Panginoon, na sa buong araw na ito, sa aming gagawin, ay walang ibang hahadlang, walang gawain ng kalaban na siyang makakapigil sa aming pagpuri, sa aming pasasalamat at pagsamba sa iyo, Panginoon. Kaya naman, ang lahat ng gagamitin mo, ang aming dalangin, ay magamit mo, Panginoon, upang sa iyong kaluwalhatian. Hayaan mo na ang iyong mga salita ay maibahagi sa amin ng aming mga pastor, Panginoon. Nawa ay ingatan mo ang kanilang mga buhay at gamitin mo, Panginoon, upang sa iyong kadakilaan, upang maluwalhati ang iyong mga pangalan. Kaya naman, ang lahat ng aming gagawin, ang lahat ng aming aawitin, ay iniaalay namin sa iyo, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan sa tayong pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang linggo na naman ang dumating sa buhay ng bawat isa. Halina po, sama-sama natin purihin ang Panginoon. Let's sing our first song, Friend of God. Let's sing. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. And who am I? Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Minsan pa, I am a friend of God. 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 He calls me friend. Who am I that you are mindful of me, that you hear me
when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. Yeah. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Let's sing God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Let's declare God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Sing! I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Now let's clap our hands for our Lord. Sing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. So malakas na palakpakan po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Para po sa ating pangalawang awiting, let's sing King of Majesty. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Sing King of Majesty. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Say, you know that. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before.
for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. And for our last song, let's sing King of Kings. In the darkness we were waiting, without hope, without light. From heaven you came running, there was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin came the word. From a throne of endless glory, to a cradle in the dirt. Sing, praise the Father. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming, and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross. For even in your suffering, you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus for our sake you died. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good. For the Lamb has conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe.
for the souls of all who come to the Father are restored, and the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not be, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. For our communion song, let's sing All in All. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I keep. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is
Tayo po ay dadako na sa pagbasa sa banal na kasulatan patungkol po sa pagtanggap po natin ng banal na hapunan. Basahin po natin ang sinasabi sa aklat ng Marcos. Ang kabanata po ay 14, ang talataan po ay 22, hanggang sa mga sumusunod ay ganito po ang sinasabi. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang saro at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang himno at pagkatapos ay nagtungo sa bundok ng mga olibo. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay tumungo at tayo po ay manalangin. O kataas ang Diyos na pinakadakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na sinasamba namin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa oras na ito, Panginoon, ay muli po kami nagpapasalamat sapagkat muli ay tinipon mo kami na yung mga anak sa live streaming na ito ng aming pong pagsamba, Panginoon, sa oras na ito upang minsan pa, Panginoon, ay magpasalamat sa patuloy na buhay at kalakasan na pinagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po, Panginoon, na sapagkat sa oras na ito ay nadako kami, Panginoon, sa pagtanggap ng banal na hapunan na ipinag-utos mo po sa amin na amin pong gawin sa tuwing kami ay magkakatipon. Dalangin namin, Panginoon, bago namin tanggapin ang mga tinapay at sarong ito, Panginoon. Dalangin namin na nawa ay patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala, pagkakamali sa aming pong buhay, Panginoon. Dalangin namin na nawa ay linisin mo po kami ang aming pong pagkatao, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, ay maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin sa pagtanggap ng banal na hapunan. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa ang mga tinapay at sarang ito na sumisimbolo sa katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus na nagbayubay doon sa bundok ng Kalbaryo ay hindi maging hatol sa amin, Panginoon, kung hindi maging kalakasan nawa ito, Panginoon, ng aming mga espiritual na buhay. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid po namin kay Kristo. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos sa bawat pagkakataon na ibinigay niya po sa atin. Higit sa lahat, sa araw na ito, bilang magkakapatid kay Kristo, tayo po ay sama-sama upang sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan at patuloy na itanghal natin ang kanyang pangalan. Kilalanin natin na siya ang manlilikha po natin. Kaya salamat po sa Diyos dahil patuloy niya tayong binibigyan ng lakas, patuloy niya tayong binibigyan ng buhay, o sa kabila po na talagang marami ngayon ang nagkakaroon ng karamdaman. Alam ko marami po sa atin ang pinagdadaanan ay may mga sakit. Ang iba ho ay talagang kinuha, masakit po sa atin yan. At yan din ang ating dasal at dinadasal natin na nawa ay makasurvive po tayo sa mundong ito. Tulungan ng Diyos ang lahat ng mga kapatid natin na talagang pinagdadaanan nga ay nasa masakit na pangyayari sa buhay. Pero sa kabila ng lahat ng yan, kalooban ng Diyos ang patuloy na nasusunod sa bawat sa atin. Kaya sa pagkakataong ito, sa umagang ito, yan po yung mensahe po natin. Okay, your choice, discipline or pruning. In John chapter 15. Yan po yung pinakapaksa po natin. Kaya yung paksa natin yan, pakisulat po muli ninyo sa inyong mga comment box, mga kapatid. Your choice, discipline, or pruning. Pero bago po natin talakayin yan, tayo muna po humingi ng tulong sa dakilang may kapal sa magitan po ng isang panalangin. Dakilang Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyong banal na harapan sa oras nito, God. Paminsan pa, Panginoon, ay humihingi sa iyo ng tawad sa lahat ng mga mali na nagawa po namin sa iyong harapan, Ama, na hindi mo nagustuhan. Sa magitan po ng aming isipan, sa magitan po ng aming nasabi, at sa magitan po ng aming nagawa sa buhay po namin. Sa oras nito, God, ay kami po'y lubos na nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan at patuloy na hiniling po namin ng tawad ang lahat ng ito. Nawa po ay maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Tumasa po kami na sa pagkakataong ito, Ama, bibigyan mo ang bawat isa ng karunungan mula sa inyo upang lahat ng mensahe po na aming maririnig na mula po sa inyo ay maintindihan namin, God, at patuloy na magkaroon ng kapangyarihan sa bawat buhay po namin na kung paanong ito ay magbigay sa amin ng encouragement, magbigay sa amin ng tapang, magbigay sa amin ng karunungan upang makita namin what is your will, Father. Kaya sa umagang ito, tulungan mo po ang gagamitin mong napakaliit na lingkod. At nawa, Panginoon, ay patuloy mo siyang itago sa iyong presensya upang ikaw lamang, Ama, ang aming maramdaman at makita sa oras na ito, God. Ilagay mo sa kanyang bibig ang mga salita mo upang hindi manggaling sa kanyang sariling kaalaman at karunungan ang lahat ng mga salitang ito. Subalit, lahat ng ito ay galing po sa inyo. Tulungan niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga kapatid namin na ngayon ay may pinagdadaanan sa kanilang mga buhay. Bunga po ng mga sakit, bunga po ng COVID, bunga ng mga virus, bunga ng mga dumarating po sa buhay po namin na mga sakit na minsan ay talagang nasasaktan na kami sa aming lupang katawan. Subalit, sa oras na ito, God, in Jesus' name I pray na lahat ng ito ay bigyan mo po ng kagalingang mula po sa inyo upang maranasan nila ang iyong kapangyarihan, God, sa magitan ng kagalingan at sa pamagitan ng patuloy na pag-aliw mo sa kanila upang patuloy na maging matapang na harapin ang hamon ng buhay. Kaya, Ama, dalangin ko, nawa po ang mensaheng mong ito ay makatulong din sa amin sa magitan po ng maririnig namin sa oras na ito, sa magitan ng iyong banal na Espiritong siyang maghahayag sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng mga bagay nito, Ama, ay patuloy po namin isinesamo sa iyo na nawa po, Panginoon, ay patuloy na kami ay alalayan mo at nawa kami ay maging panatag, payapa sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang lahat ng mga bagay nito, God, ay amin pong samo at dalangin hiling sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus mula po ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga kapatid ko po kay Kristo. Kumusta na po ang bawat buhay po natin? Ito na naman tayo, nakalipas naman po ang isang linggo. Bagamat hindi tayo nakita-kita, pero sa magitan po ng mga gawain natin through virtual,
ay talagang tayo po ay nagkakaroon ng kamustahan at napakaganda po yan. Kaya nawa po ang lahat ng mga napapanood natin, lahat ng mga nagkakaroon po ng gawain na virtual, panoorin po natin sapagkat yan ay makakatulong po sa atin. Okay po, maraming po salamat sa patuloy po ninyong pakikiisa sa ating pananambahan, pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po sa pagkakataong ito muli ay nakikiusap na naman ang iyong maliit na lingkod na nawa po ay inyo pong i-share ang live streaming na ito ng ating pananambahan sa lahat ng mga kakilala natin, lalo na sa mga kamag-anak natin, sa lahat ng mga kaibigan natin at kakilala po natin, at sa lahat din po ng ating mga kababayan. At nawa ay makabahagi po sila sa ating gawain ito ng pananambahan sa ating Panginoon. Marami pong salamat sa inyong lahat. At ang ating pong paksa ay kukunin po natin sa aklat uli ng John chapter 15. Yan ay may kaugnayan din sa paksang tinalakay po natin noong nakarang ang linggo. Okay po, bear much fruit. Okay po, huwag niyong kalimutan po yan yung paksa natin. Ngayon naman, sa araw na ito, ang paksa po natin ay your choice, discipline or pruning. Okay, yan din ay kukunin po natin sa aklat po ng John chapter 15. Alam po ninyo, ang pinakabuod ng mensaheng ito, okay po, ay main focus po nito sa bawat isa atin para maintindihan po natin ay most Christian have experienced both times of disobedience and times of obedience. Yan po yung talaga ang buhay ng Kristiyano. Yan ay realidad na po yan. Talaga pong ang buhay ng Kristiyano ay nangyayari talaga, minsan hindi nakakasunod sa mga palatuntunan ng Diyos, minsan naman ay nakakasunod tayo. Kaya nga tingnan po natin yan ang pinaka-main focus po ng mensaheng ito sa bawat ating paglakad kasama ng ating Panginoong Jesucristo. God will work with all of us, whether we are to produce more God-designed fruit from our lives. For disobedient follower of Christ, there is correction. Okay po? For the obedient follower of Christ, God works through pruning. Okay po? Or orchestrating our circumstances and our walk with Christ to produce even more fruit. Yan po yung pinaka-main focus ng mensahe po ng ating Panginoon sa umaga pong ito. Kaya pag-aaralan po natin yan at yan ay may tatlong bagay po na tayo ngayon ay tatalakayin, nawa ay makatulong po sa atin to. Panalangin natin, makatulong po sa atin. Kaya focus lang po kayo dyan at patuloy na hihingi ko po ang inyong participation sa pamagitan po ng inyong pagsulat sa inyong mga comment box. Okay po, kaya maraming po salamat sa inyo. Ang number 1 po nating tatalakayin mga kapatid ko po ay God's discipline carries wonderful benefits. Okay po. Ulitin ko lang. God's discipline carries wonderful benefits. Ang disiplina po daw ng Diyos ay nagdadala sa atin ng napakagandang mga benepisyo. Yun yung number 1 po natin. Ibig sabihin, pagka dinidisiplina ka ng Diyos, mayroong mga benepisyo, napakagandang mga benepisyo para sa isang Kristiyano, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya nga, ilang mga benepisyo po ang nais ko pong iparating sa inyo na alam natin makakalakas sa atin. At pagpapala tayo dinidisiplina, ay may mga benepisyo po pala tayong nakakamtan. Okay po? Kaya nga po, ang unang benepisyo po, number 1 benepisyo po natin pag dinidisiplina ng Diyos ang Kristiyano, if you receive God's discipline, you know you are in God's family. Nako, ito yung maganda. Pag dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak, sa mamagitan po na minsan talaga ay hindi natin maintindihan, kasi minsan nasa mali ang kaisipan ng maraming tao, pagka nagkakaroon siya ng sakit, pagka nagkakaroon siya ng mga problem o pagsubok sa buhay, tila baga, para bagang ang iniisip natin, pinababayaan tayo ng Diyos. Para bagang iniisip natin na hindi tayo mahal ng Diyos. O para bagang sinasabi natin na wala ng Diyos. Marami po yan. Actually, ang dami ko pong na-encounter ng ganyan. Na minsan talaga nagko-confess, minsan iniisip nila, nasa ng Diyos? Bakit pinababayaan ng Diyos na magkaganito tayo? Okay po, ang hindi natin alam, behind that, may benepisyo po sa atin.
At ang unang benepisyo po, pagka dinidisiplina tayo ng Diyos, eto maganda, you know you are in God's family. O, yan po, na alam mo na ikaw pala ay kabahagi ng pamilya ng Diyos. Kapag ka ikaw ay bahagi ng pamilya ng Diyos, nako, napakaganda po niya mga kapatid ko po kay Kristo. Kasi nga, nasa pamilya ka ng Diyos. Lahat ng benepisyo na para sa pamilya ng Diyos ay makukuha mo sa Diyos. Okay po, yung pagmamahal, yung pagkalinga, okay po, yung pagtulong, pag-provide ng kailangan mo. Kapag kapamilya ka niya, isa kang bahagi ng pamilya ng Diyos, lahat ng benepisyo niyan ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya napakasarap kapag dinidisiplina ka ng Diyos kasi alam mo na ikay bahagi ng pamilya ng Diyos. Pakisulat nga po natin sa ating mga comment box ang unang bahagi po natin na benepisyo, kapamilya ka ng Diyos. Yun ay bahagi mo sa pamilya ng Diyos pag dinidisiplina ka ng Diyos. Napakaganda niya. Okay? So, kaya nga, alam po ninyo, ang sabi po ng aklat po ng Hebreo, chapter 12, verse 5 to 6, ay ganito po ang sabi po ng Bible. Okay? At inyong nilimot ang iniaral na ipinagkikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o bang lupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at inihampas ang bawat tinatanggap na anak. Kaya dito po sa talatang ito ng Hebreo chapter 12 verse 5 to 6, napakaganda. Pinapatunayan lamang na pagka dinidisiplina ka ng Diyos, sinasabihan ka ng iba't ibang salita na makakatulong sa iyo, pinaparusahan ka niya, ang ibig sabihin niyan, iniibig ka niya. O ito pang sabi niya, hinahampas ang bawat tinatanggap niyang anak. Minsan ito napakaganda, gusto kong i-apply ito sa atin, lalo na sa ating mga anak. Pagka po tayo ay pinagwiwikaan ng ating mga magulang, makinig po tayo sa mga anak po natin, kasama po natin ngayon. Sa bagay ito, naramdaman ko din nung ako'y binata pa. Akala ko noon, hindi ako mahal ng tatay ko kasi parang lagi akong pinapagalitan eh. Okay po? Kaya pakaramdam ko, galit lagi sa akin. Pakaramdam ko, hindi niya ako mahal. Okay? Pero alam po ninyo, the end, sa buhay po natin, naramdaman ko kung ano yung disiplinang ginagawa ng mga magulang ko sa akin. Doon pala, ngayon ko lang naisip, nung ako'y nagkaroon na ng pamilya, okay po, na ganun pala. Ngayon, nararamdaman ko. Okay, na ang disiplina mahalaga sa magulang. Kaya mga magulang, huwag po ninyong kalimutang disiplinahin ang inyong mga anak. Kasi mahirap. Kaya bahagi ng mensaheng ito, pampamilya ito, mga anak, kapag kayo ay sinasabihan ng inyong mga magulang, wag po kayong magdamdam, wag kayong magalit. Kasi minsan sa atin, pagka naririnig, alam nyo naman, ang nanay, ang tatay, pagka minsan nagsasalita, mga anak, yung mga millennial na bata ngayon, minsan, hindi makuha itong mga bagay nito. Akala, galit ang mga magulang sa mga anak nila. Pero hindi nila alam na talagang sobrang pagmamahal lang ng kanyang mga magulang kung bakit patuloy na kinakausap yung mga anak. O inaaral yung mga anak. Minsan talaga pinaparusahan yung mga anak. Okay, minsan hindi binibigyan ng baon. O minsan talaga hindi binibigyan ng pera. Okay, kasi nga yun ang parusa because nagkakamali talaga mga bata ngayon. Kaya nga, both side, gusto ko lang ipumungkahi sa inyo mga kapatid ko sa tulong ng dakilang may kapal, mga bata po namin o mga anak po namin, huwag po kayo magdamdam, huwag kayong magalit sa inyong mga magulang. Okay, kundi magpasalamat po kayo dahil meron kayong mga magulang hindi nagsasawa na kayo po ay bigyan ng aral. Okay, turuan, disiplinahin. Kasi kabahagi ka niya ng pamilya niya. Okay po, kaya napakahalaga. Kayo naman mga magulang, wag po kayong magsawa na disiplinahin ang inyong mga anak. Pagka po talaga mga anak natin, sinabihan natin, nagdadabog sila. May mga ganun, di po ba? Pag sinabihan mo yung mga anak mo, nagdadabog sila. Na para bang na, minsan nakakapagsalita din sila. Pero mga magulang, wag po kayong magsawa.
kung ganun man ang magiging response ng inyong mga anak. Tuloy-tuloy po tayo kasi nga ganun natin sila kamahal. Kasi kapag hindi natin ginawa yan, naku po, baka yung mga anak natin mapariwara. Kaya nga ginagawa po natin yan. Kaya maliwanag po yung sinasabi po ng Hebreo chapter 12. Okay, verse 5 to 6. Huwag niyo pong kalimutan ang mga talatang yan. Okay? Kaya nga, alam po ninyo, meron po rin sinabi in Revelation chapter 3 verse 19. Yung mga talatang yan ay nagbibigay sa atin ng lakas patunay itong mensahe pong ito. Okay po? Kaya nga sabi ng verse 19 in Revelation chapter 3, ang lahat kong iniibig, sabi po ng Diyos, ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Okay po. Kaya mahalaga ito mga kapatid ko. Kaya nga tayo, sinasabi ng Diyos sa atin to, lalo na sa mensaheng ito, kasi gusto niyang bigyan ka ng kaalaman at karunungan kung bakit nangyayari sa buhay po natin ang mga bagay nito, ay hindi dahil hindi ka mahal ng Diyos. Okay po? Hindi dahil iniwan ka ng Diyos. Hindi dahil hindi ka mahalaga sa Diyos. Okay po? Kaya nangyayari ang mga bagay na yan sa buhay natin is because iniibig ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Bakit? Kasi ayaw kanya mapariwara. Kaya hanggat may pagkakataon sa buhay, yun ang sinasabi niya, abang buhay tayo, ginaganyan tayo ng Diyos. Bakit? Minomold niya tayo Okay po? Gusto niya doon sa paraang gusto niya. Okay? Kasi pag sa paraang gusto niya, sigurado yan, 100%, napakaganda po niyan. Hindi sa paraan ni numan, kundi sa paraan ng Diyos. Tayo po ay minomold ng ating Panginoong Diyos. Kaya magpasalamat po tayo. Okay po? Imbes na tayo po ay magreklamo sa Diyos, imbeso na minsan talaga nangyayari yan, pero itong mensaheng ito ay nagbibigay sa atin ng karunungan at kaalaman, mga kapatid ko po, kung bakit ganyan ang nangyayari po minsan sa buhay po natin. Kaya nga, yan po yung number 1 benepisyo. Ang number 2 benepisyo po natin, ito, God's discipline is always for our own good, okay, and given in love. So, yung disiplina ng Diyos sa atin ay para sa ikabubuti po natin. Pakisabi nga po natin sa ating mga comment box, ang disiplina ng Diyos ay para sa ikabubuti mo. Pero binigay yan sa pag-ibig. Okay? Hindi basta parang dinisiplina, galit. May ganung yung bang, di ba, minsan may mga magulang na ganun. Ito naman, mga magulang, mag-iingat kayo. Minsan, yung mga magulang, ang parusa ng anak, sobra. Alos patayin na yung anak niya O hindi na pagmamahal po yun. Okay, kaya dito, sinasabi po ng benepisyo number 2 po natin, ang disiplina ng Diyos, para sa kabubuti natin at ibigay na ito, ibinigay sa atin sa pag-ibig. Bakit? Pakinggan po ninyo ang sabi ng Biblia. In Hebrews chapter 12, verse 7 to 10, ang sabi po ay ganito, endure hardship as discipline. God is treating you as sons. For what son is not disciplined by his father? If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children. Naku, ito na. Parang hirap nga doon pag hindi walang disiplina sa magulang mo, parang walang pakialam magulang mo, iniisip mo na lang, hindi kanya anak Minsan iniisip natin yung gano'n, di ba? And not true sons, at hindi ka tunay na anak. Okay po. Moreover, we have all had human fathers who discipline us and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of our spirits and live? Our fathers discipline us for a little while as they taught best. But God disciplines us for our good. Okay? That we may share in holiness. Ito po, napakahalagang talata yan, mga kapatid ko po kay Kristo, in Hebrews chapter 12. Kaya nga, pag mahalaga, pag dinidisiplina ka ng tatay mo at nanay mo, kasi nga, tunay kanyang anak. Kaya minsan, iisip natin, pag hindi tayo dinidisiplina, hindi tayo tunay na anak. Kasi wala kang pagmamahal sa atin ng mga magulang natin. Bahala na tayo sa mga buhay natin kung mapariwara tayo. Kaya minsan, kahit na ang mga anak lasing, uuwi ng bahay, may mga ganon. Nakita ng magulang, walang pakialam ang magulang kahit anong gawin ng anak Di ba? Uuwi dito na lasing, uuwi dito, bagsak ang mga grades niya sa school. Okay po? Uuwi ng hating gabi, madaling araw. Wala pakialam magulang, bahala siya Di ba? Paano mararamdaman ng bata yung pagmamahal?
O di ba? Kung hindi dinidisiplina. Kaya minsan iniisip ng bata na hindi siya tunay na anak kasi nga hindi siya pinagsasabihan ng kanyang mga magulang. Mga kapatid, meron pong ganitong istorya ng buhay sa bawat sa atin. O kahit Kristiyano po tayo, meron pong ganyan. Okay po? Yung mga ganyang bagay sa pamilya. O kaya ito, ganito, mahalaga na talagang both side ay ibig sabihin may part na dapat gawin po natin sa buhay po natin. Ngayon, tayo naman, bilang mga anak ng Diyos, kung ano man po yung nangyayari sa ating buhay, minsan talagang iniisip natin, bakit ako nagkasakit? Diba? Bakit ako nawalan ng trabaho? O bakit ako, di ba nadami, bakit nangyari sa akin ng problema to? O di ba, minsan inisip natin. Alam po, lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin, there is a purpose. At ang Diyos ang higit na nakakaalam niya. Bakit? Kasi ako, ito sabi ng Bible, minomold tayo ng Diyos sa napakaganda ng buhay po natin. Yan po yung sinasabi. Kaya yan ang benepisyo number 2 natin. Okay po? Na kapag dinidisiplina ka ng Diyos, ay para sa ikabubuti mo po yan. Okay? And number 3, benefits po God discipline turn us away from harmful sin and toward a great harvest. O yung number 2 po natin po palang benepisyo number 2, okay? Pakisulat natin din yan na sinasabi natin ang disiplina ng Diyos ay para sa ikabubuti natin. Ang benefit number 3 po natin, ito, ang pagdisiplina ng Diyos po natin, ito, para tayo ay umalis doon sa pagkakasala and toward a great harvest. Talagang kung ano man yung nagawa mo, inaalis ka ng Diyos doon. Tinatanggal ka ng Diyos doon. Doon sa lahat ng mga mali. Kasi gusto ng Diyos na magbunga ka, okay, ng marami sa buhay mo. Kasi yan ang purpose mo magbunga ng marami. Kaya nga hindi ka magbubunga ng marami kung nandun ka at nasadlak ka sa kasalanan. Kaya nga ang Diyos po natin tinatanggal ka doon. So yung number 3 benepisyo ng disiplina ng Diyos, okay, ito, turn us away from harmful sin. Okay? And toward a great harvest. Yan ang benepisyo po ng disiplina. Okay po? So, sa ating pong talata sa Bible, okay, meron po sinabi si Apostol Pablo, okay, chapter 12, verse 11, ganito po sabi niya, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Okay? Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Napakaganda po niyan. Sa totoo lang naman, wala naman disiplinang hindi masakit. Okay po? Pag dinisiplina ka ng Diyos, masakit siya sa atin. Kaya nasasaktan ka, kaya umiiyak ka. Okay po? Kaya minsan nakakapagsalita ka kasi nga nasasaktan ka. Yan ang disiplina ng Diyos. Walang disiplina ng Diyos na hindi masakit. Okay po? Pero, eto naman ang maganda. Pagdating ng araw, nagpuproduce yan ng napakabungang kabutihan. Eto pa, at ng kapayapaan ng buhay. Di po ba? Totoo naman yan Halimbawa, bigyan ko yung halimbawa. Pagka ikaw na isang tao, sige na, huwag na tayo lumayo, tayo mga Kristiyano. Marami kang kaaway. Pati kapitbahay mo, kaaway mo. Pati pamilya mo, kaaway mo. Tatay mo, kaaway mo. Kapatid mo, kaaway mo. Pinsan mo, kaaway mo. Kaibigan mo, kaaway mo. Payapa ka ba doon? Payapa pa ba tayo doon? Hindi, di ba? Ngayon, pagka tayo po dinisiplina ng Diyos, sasabihin ng Diyos sa atin, mahalin mo lahat yan. Anong gagawin natin? Pag hindi tayo sumunod, kikilos ang Diyos sa buhay natin Kaya mangyayari niya, magiging gagawin natin, talagang makikipagkaibigan tayo sa kanila. Okay? Patatawarin natin at tumingi din tayo kung nakagawa tayo ng mali sa kanila, patatawarin tayo. Kung nakagawa naman sila ng mali sa atin, patatawarin natin. Magkakaroon ka ba ng kapayapaan nun? Magbubunga ka ba ng kapayapaan? Magbubunga ka ba ng kabutihan nun? Siyempre! Yun ang sabi ng Biblia di pati kapitbahay mo ngayon, kabati mo na. Paglalabas ka ng bahay, masaya ka. Bakit? Lagi mong kakwentuhan yung kapitbahay mo ngayon. Bakit? Hindi ka nagalit Hindi na siya galit sa'yo. Pati tatay mo, bati ka na. Nanay mo, kapatid mo, na nagkaroon kayo ng hindi magandang usapan.
O di po ba, yan ang sinasabi po. Kasi mahalaga ang disiplina ng ating Panginoong Diyos. Yan ang sinasabi po ng mensaheng ito sa umagang ito sa bawat isa sa atin, mga kapatid ko po. Napakahalaga po niyan. Kaya tutukan po natin yan at bigyan tayo ng karunungan na maintindihan po natin ang mensaheng ito ng ating Panginoon. Ang number 2 po na nais ko pong talakayin po sa inyo, okay, actually dalawa lang po tatalakayin po natin sa umagang ito. Okay, the benefit of God's pruning is maturity. O kanina, discipline. Okay, the benefits of discipline. Okay po, binigay natin yung tatlo na benepisyo. Ngayon naman, the benefit of God's pruning, okay, is maturity. Yung pruning na sinasabi po natin, pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box, okay? May benepisyo po yung pruning, yung God's pruning, maturity. Ibig sabihin, nagiging matured ang isang anak ng Diyos kapag ka, alam po ba ninyo ang pruning? Ang pruning, yung tinitriman. Okay, pinuputol yung mga bagay na hindi maganda sa iyo. Inaalis. Okay, para lalo kang maging maganda. Nakakita na po ba kayo ng halaman na tinitriman? Pagka hindi natriman yung halaman, ang daming hindi maganda tingnan, di po ba? Parang siyang sangganong tignan. Pero pag natriman niya, yung magaling na gardener, natriman niya yan, pabilog. Nako, napakaganda. Lumalabas yung ganda. Okay, kasi nga natitriman siya. Itong number 2 po natin, yan ang ibig niyang iparating sa atin. Ang benepisyo po ng pag-pruning ng Panginoon sa atin, maturity. Nagiging matured kang Kristiyano. Ibig sabihin, pag naging matured kang Kristiyano, ibig sabihin, nandun ka na dun sa level na talagang kaya mong tanggapin na ang mga bagay na nangyayari sa buhay po natin. At naintindihan mo kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Okay po. Kasi nga, nandun na yung ganda ng pagiging Kristiyano mo. Kasi nga, natriman ka. Tinriman ka ng Diyos. Pero eto, yung pag-trim ng Diyos, hindi rin, masakit din. Walang pagkakaiba. Alos pareha sila ng discipline at saka ng pruning. Okay po? Kaya nga po, alam po ninyo, if you are not in position to receive God's discipline, you are in position to receive His pruning. And from the distance, discipline and pruning could look like the same thing. After all, both appear to be painful. Pareha sila na pwede kang masaktan. Yung discipline ng God, yung pag-trim ng God sa buhay mo, parehong masakit yan sa atin. Dapat po maintindihan po natin yan. Kasi akala natin, pagka naging Kristiyano tayo, ay talagang hindi na natin mararanasan to. Kaya marami nagkakamaling mga Kristiyano na gusto ay puro sarap lang. Okay? Puro saya lang. Pag nakakaranas na ng mga ganito, yun na. Nandun na yung pag-doubt nila sa God. Nandun na yung pag-question nila sa God. Okay? Kaya minsan may mga this is a possibility to happen, mga kapatid ko po. Pagka ang Kristiyano nakakaranas ng sunod-sunod ng mga pagsubok o maaaring gumiba siya. Katulad nung asawa ni Lot, nung makita niya yung kanyang asawa na talagang grabe ang dinanas ni Job. O anong gusto ng asawa ni Job? Isumpa niya ang Diyos niya at na mabuhay siya. Maraming Kristiyano, maraming mga tao ngayon ang ganyan. Kaya nga, mga kapatid ko po, ipanalangin natin na tayo bigyan ng karunungan ng Diyos na maintindihan natin ang lahat ng ito. Kasi dinadala tayo ng Diyos dun sa tinatawag nating maturity. Kaya nga tinitriman tayo, ito po yung number 2 natin. Okay po? Ang gusto ko lang malaman nyo, parehong masakit yan sa atin. Okay, lagi ko sinasabi in my message, Christian is not bed of process. Okay? Kaya dapat po, ang pagiging Kristiyano natin, alam natin at maintindihan natin. Pero kahit na mahirap, eto naman ang benepisyong ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kahit na nasasaktan tayo, pero pinapaganda tayo lalo ng Diyos sa buhay natin. Upang lalo tayong maging maganda, mag-shine sa mundong ito na ginagalawan po natin upang maraming mga tao sa atin na talagang nag-shine ka. Bakit? Kasi nga natriman ka ng Panginoon, na-disiplina ka ng Panginoon. At eto ngayon, naging matured kang Kristiyano. Okay? Kaya nga alam po ninyo,
think of some Bible characters who were prone. Tatlong ilustrasyon po natin sa Biblia para lalo pang maging ebidensya. Okay? Itong mensahe ng ating Panginoon ay tatlong ilustrasyon na sa Biblia na tao ng Diyos o lingkod ng Diyos ang nakaranas po na sila ay dinisiplina ng Diyos, na sila po ay triniman ng Diyos, pinutol sa kanilang mga buhay yung mga bagay na hindi maganda upang lalo silang magbunga at magbunga po, mga kapatid. Ito po yung una na nais ko pong ibigay sa inyo, mga kapatid, si Peter. Peter was rebuked on numerous occasions. Okay po, alam nyo yan. The results of those painful. Okay, si Peter po talagang umiyak po yan. Okay, nakaramdam po yan kasi sinumbatan talaga siya ng Diyos eh. Okay, napagsabihan pa nga siyang Satanas dyan eh. O, di po ba? Kasi marami ding ginawa sa buhay ni Peter na palpak. Okay? Pero hindi ibig sabihin kung gumawa siya ng kapalpakan, hindi na siya pwede, wala nang pagbabago sa buhay. Parang sinasabi natin ngayon, Pastor, ang dami ko ng palpak sa buhay. Parang mahirap na akong bumalik. Hindi po Sa totoo lang po, bawat buhay natin ay may pagkakataong bumalik sa Panginoon. Kaya nga, nasasabi ko ito, God is a God of another chance. Kaya nga, ito po, dapat maliwanag po sa atin yan ng Diyos po natin, lagi lang naghihintay. Because our God is another chance. Okay po, kita nyo ang buhay ni Pedro, ang daming kapalpakan. O maaring ikaw ngayon, o ako man ngayon, ay maraming palpak sa buhay. Okay, o katulad ni Pedro. Pero, dinisiplina tayo ng Diyos. Dinidisiplina tayo ng Diyos. Kaya ka nasasaktan ngayon. Kaya tayo nasasaktan ngayon. Katulad ni Pedro. Pero, alam po ninyo, okay, the results of those painful, Peter, pruning experiences, Okay, Peter produced more fruit. Nako, bakit? Tremendous fruit, hindi lang basta bunga, tremendous fruit. A man who once was afraid to confess Jesus preached a Pentecost sermon so powerful. And just 2 months after the crucifixion of Jesus Christ, 3,000 souls o 3,000 people became baptized believers. Nakita nyo? Ang daming kapalpakan ni Pedro sa buhay. Hanggang sa pagsalita na ng Satanas ng ating Panginoon. Nasaktan na siya, uyak siya. Pero ano nangyari sa kanya? After ng lahat ng pinagsisihan po ni Peter nito, okay, at patuloy na bumalik siya sa kanyang Panginoon, sa kanyang Master, ano nangyari sa kanya? Nagbunga, tremendous fruits, and 3,000 people accepted Jesus Christ. Kaya may chance Kaya nga, mensaheng ito, mga kapatid, hindi ho nang uuko, may chance. Ang bawat isa sa atin, kung palpak ka man ngayon, baka sa susunod na araw, hindi ka napalpak. Basta't po, patuloy lang tayong lumapit, magtiwala sa Diyos. Nakilalanin natin yung ginawa natin ito ay part of discipline of our God and part of our pruning. Okay. Na ginagawa po ng ating Panginoon Diyos sa buhay po natin. Kaya nga, alam po ninyo, ang ikalawa pong karakter sa Bible is about Paul. Si Paul was not blind, nabulag. Actually, nung mabulag siya dito is about, pangalan pa niya si Saul. And senseless within sight of a city gate of Damascus. Kita po ninyo ang ginawa ng Diyos kay Pablo. Okay po? But the result of this heart-stopping event, kasi ginawa niya, grabe ang buhay niya. Kaya alam po ninyo, sa totoo lang, ang Diyos talaga, kinikilala niya lahat Okay, binibigyan niya lahat ang tao, kahit masama ka. May pagkakataon kang gamitin ng Panginoon. Huwag mo sabihin na, masama akong tao, hindi ako karapat-dapat na tao, nakapatay akong tao, magnanakaw, lahat ng masama nasa sayo na Kaya pakiramdam mo, hindi ka karapat-dapat sa Diyos Hindi po. Si Pablo, grabe po ang kanyang buhay. Mamamatay tao, salbahing tao, o lahat na, nasa kanya na. Okay? Pero binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na gamitin siya. Ay, napakaganda mga kapatid ko. Dinisiplina siya ng Diyos. Alam po ninyo, the result of this heart-stopping event, fruit like you have never seen. Instead of persecuting Christians,
Paul bore more Christian fruit than perhaps any missionary in history. Kaya sa Bible, meron siyang first missionary journey. Sa Bible, meron siyang second missionary journey. Sa Bible, meron siyang third missionary journey. Kaya nga, bunga ng sagana si Apostol Pablo, maraming mga Kristiyano, maraming mga tumanggap na mga tao sa ating Panginoong Jesucristo because of Paul. Kasi nga talaga nagbunga siya, bumalik siya sa Panginoon. Nakita po natin, kahit anong masama siya, pero binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos. Basta't ang Diyos laging naghihintay, anuman ang kalagayan mo sa buhay, pinakamasama ka man, meron kang pagkakataon sa Diyos. Bakit? Lahat ng tao, mahal ng Diyos. Pakibanggit nga po natin sa ating mga comment box, mga kapatid ko po kay Kristo, lahat ng mga tao, masama ka man, mahal ka ng Diyos, at hinihintay ka ng Diyos, at gagamitin ka ng Diyos sa kanyang ubasan. Amen po ba doon? Napakabuti po ng Diyos natin, kasi sobrang mahal ka niya. Okay? Kaya nga alam po ninyo, ang ikatlo po nating halimbawa na talagang dinisiplina po ng ating Panginoong Diyos ay si Marta. Ano pong naging mali ni Marta? What of sweet Marta? Remember her? Marta was more worried about getting dinner on the table than listening to Jesus talk. Mas nag-alala siya sa mga bagay na pansanlibutan, sa mga bagay na pansamantala, kaysa doon sa mga bagay na pangwalang hanggan. Yun ang mali po ni Marta. Okay po? And was tenderly scolded by Jesus. What happened? As a result, Mary, yung kanyang kapatid, Mary helped her sister, Marta. And Marta never made that mistake again. Hindi niya na ginawa po yun. Ang ginawa niya po, talagang inuuna niya na ang salita ng Diyos. Lagi na siyang nakikinig sa Panginoong Diyos. Hindi niya na inuna yung mga bagay na pangsanlibutan o yung mga bagay na pansamantala lang. Ang inuuna niya lagi ngayon, pag dumating ang Panginoon, inuuna niya na ang ating Panginoon. Marami siyang ginawa si Marta sa buhay niya, okay, para sa Panginoon. Kaya naman, ito, fruit came from Martha's life. Nagbunga si Marta sa buhay po niya. Yang mga ilustrasyong yan ay nagpapatunay lamang na even the Bible ay nagbigay ng ilustrasyon when God disciplined and prone the servant of God. Tayo po yun, mga kapatid ko po kay Kristo. Pwede po tayong magbunga ng magbunga sa buhay po natin, sa mga ginagawa po natin. Okay po? Kaya nga, alam po ninyo, ang benepisyo po para pag tayo po tinitrima ng Panginoon, pruning may lead. Eto na, pakisulat po natin na, pruning may lead to a change. Pag tinitriman ka, nagbabago in who is around you. Pwedeng magbago po yan. Kasi minsan, di po ba, pagkampuno, ganun na lang, parang wala nang pagbabago eh. Pero pag binago ka, wow! Nagbago! Lalo na, sabi niya, who is around you? Bakit? Alam po ninyo, si Paul and Barnabas suffered. At bakit sila? Kasi dati magkasama si Paul and Barnabas. Pero nagkaroon sila ng problem to each other through a painful split. Nag-split sila eh. Dati magkasama pero nag-split sila eh. Breaking up the most successful missions team the early church, okay, had ever seen. Bakit? What happened then? Paul took Silas. Naghiwalay sila eh. So, kinuha ni Pablo si Silas. Kinuha naman ni Barnabas si Mark kasi hindi magkasundo si Mark at si Paul. Okay po. Ngayon, ano nangyari? Okay? And churches were started on 2 mission journeys instead of 1. Or in our language, there was twice the fruit. Lalong nagbunga. Yung pag-trim ng Diyos sa atin, kay Paul at kay Barnabas, nagkaroon tungo doon sa pagbabago sa kapaligiran natin. Pwede ho yun. Katulad na nangyari po kay Barnabas at saka po kay Pablo. Okay po, kaya mahalaga na tayo po ay natitriman ng ating Panginoon. Number 2, letter B, pruning may lead. Pakilusta po ninyo sa inyong mga comment box. Pruning
may lead to a change in where you are. Kahit nasaan ka, mga kapatid ko po, pwede magbago ang lahat ng yon. O pwede magbago yung lugar mo, o kung hindi ka na nagbubunga dito, pwede ka magbunga doon. Okay, baka po ma-misinterpret niyo po yan ha. Ipapaliwanag ko po yan mga kapatid. You know, sa istorya po ni Stephen, after Stephen's death, believers once delight to stay in Jerusalem. Okay, parang doon lang nila gusto sa Jerusalem. Okay? And run for their lives throughout Judea and Samaria. Ito na. Though their grip for Stephen must have been intense, the end result of their pain, nasaktan sila dahil kay Stephen, their pruning was to bear fruit outside of Jerusalem. To the vine dresses, fulfilling the Great Commission is not an option. God will do whatever it takes to get the message of Christ, okay, to the entire world, because the first group changed where they were. Their fruit was multiplied many times over and over. Yun po yung sinasabi natin. Kaya nga sa bawat kasaysayan na nangyayari sa Bible and even us today, pwede na mangyari sa iyo yan at mangyari sa akin yan. Basta't po tatandaan natin, okay po, na yung pag-prune sa atin ng ating Panginoon, ng Diyos po natin, merong dahilan tungo doon sa tinatawag nating maturity. Okay, kasi nakikita na natin what is the will of God to us sa bawat pangyayari ng ating mga buhay. Katulad ng mga limbawang ito na ibinibigay ko po sa inyo sa umaga pong ito, mga kapatid ko po kay Kristo. Kaya nga, sabi po ng John chapter 15, verse 1 to 4, you are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Kaya nga po, mga kapatid ko, yun ang paalala lagi ng Biblia at linggo-linggo ho, papapalalahanan tayo ng Biblia ng John chapter 50 kasi hindi tayo aalis dyan. Okay, kaya sundan po ninyo yan. Kaya nga, maliwanag po yung sinabi niya, kung sa sarili mo lang, hindi ka magbubunga talaga. Okay, kung sa sarili mo lang. Kaya yun ang sinabi ni Kristo Di po ba? No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nga, alam po ninyo, mga kapatid ko po kay Kristo, ang mensaheng ito ngayon ay patuloy na nagsasabi sa atin, and nag-encourage sa atin. Ano man ang mangyari sa buhay po natin, wag na wag tayong aalis sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi nandun lang yung pagbunga ng marami. Yung patuloy na kinikilala natin ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin bilang Diyos natin tagapagligtas. At patuloy na tayong maglingkod at kilalanin, magkaroon ng personal at malalim na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, may conclusion sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo. When facing God's discipline, the choice we make is whether or not to continue our acts of disobedience. Totoo po yan. Or to submit to God's correction and repent of harmful choices. Nasa atin po yan. Kaya nga, itong conclusion natin, sinasabi po sa atin yan. Okay? Pag hinaharap po natin ang pagdisiplina ng Diyos, nasa atin yan. Kung tayo po ay magpapatuloy o hindi. Pero, ang mensaheng ito, sinasabi niya, kapag dinidisiplina tayo ng Diyos, kapag tinitriman tayo ng Diyos, ang sagot natin, magpapatuloy tayo because maraming benepisyo ang disiplina, maraming benepisyo ang pag-prune ng ating Panginoon sa atin, sa ating mga buhay, na kapagbibigyan ng ating maturity as a Christian today. Kaya nga, when facing God's pruning, however, we face a choice of faith. Okay po, kailangan natin ng pananampalataya kasi masasaktan at masasaktan tayo dito. But we need faith to stand firm in our faith. Okay po, can we keep the commitment that might require pain for us and yet bring glory to God?
Can we believe that God only wants the best for us and that our commitment to Him will lead to the greatest life we could know? Kaya nga po, alam po ninyo, mga kapatid ko po, kay Kristo sa umagang ito, ang mensaheng muli sa atin na ibinigay ng Diyos is a matter of choice. The discipline and pruning of our God sa buhay po natin. Huwag po natin kalimutan ang dalawang pinag-aralan po natin, the discipline, okay, ay nagbubunga po yan ng marami. Nagbubunga po ng benepisyo po yan sa atin. At huwag din natin kalimutan na number 2 po natin, ang pag-prune po sa atin ng ating Panginoon ay naglilid sa atin yan ng maturity sa buhay po natin. Nagkakaroon po tayo ng pagbabago tungo sa magandang pagbabago ng ating mga buhay. Nawa po ang mensaheng ito muli ay nakapagbigay sa atin ng kaalaman at karunungan, nakapagbigay sa atin ng encouragement at nakatulong sa buhay po natin in our journey being a Christian today. At panalangin ko rin bilang lingkod po ninyo, pare-pareho po tayo ay makita natin yung ginagawa kabutihan ng Diyos sa atin. Kapag ka po nangyayari ito sa atin, tignan natin kung kay buti ng Diyos, kung bakit ginagawa sa atin ito. Dahil ikaw ay bahagi ng kanyang pamilya. At dahil ikaw ay sobrang mahal kanya. Maraming po salamat muli sa inyo mga kapatid ko po kay Kristo sa patuloy po ninyong pakikibahagi sa pananambahan at gawain ito ng ating Panginoon. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at patuloy na tayo po ay makasalba sa mundong ito sa kabila ng pinagdadaanan natin. Huwag nating kalimutan, kasama natin ang ating Panginoong Diyos sa ating laban sa mundong ito. Maraming po salamat at pagpalain tayo ng dakilang may kapal. God bless us all. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po ay dadako na sa pagbibigay ng kaloob. Samahan niyo po ako magbasa ng ating banal na kasulatan na ito po ay matatagpuan sa Mateo 23:23 na ganito po ang sinasabi. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, ibinibigay ninyo ay 10 bahagi ng naaanin ninyong yerba buena, ruda, linga. Ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan. Ang pagkakahabag at ang katapatan. Huwag ninyong kaligtaan gawin ang mga ito, kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay na 10 bahagi ng ani. Pagpalain nawa po tayo sa pagkabasa ng ating banal na kasulatan. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Aming Diyos, Ama namin na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na aming tinatamasa. Maliit man o malaki ay biyayang maituturing, kung kaya't nararapat lamang na aming ipagpasalamat sa bahaging ito ng aming pananambahan. Sa aming pagbibigay ng aming mga ikapu at handog, nawa ang lahat po ay makapagbigay ng may masayang puso. Dalangin po namin na ang lahat ng mga handog na ito'y mahawakan na maayos at magamit lamang para sa mga gawain sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita at lahat ng mga pangangailangan ng Iglesia. Dalangin po namin na patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa sa amin, 10 ng aming pamilya, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Dalangin po namin ang aming mga kapatid na nawala ng hanap buhay dala ng pandemic at mga pangangailangan. Sila po ay pagkalooban mo po ng pagkakakitaan nang sa gayon, sila rin po ay makapagbigay sa mga susunod na araw. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at ingatan sa lahat ng kapahamakan at bigyan ng kalakasang pisikal, emosyonal at espiritual.
Ito po ang samot dalangin namin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. It only takes a spark to get the fire going, and soon all those around can warm up in its glowing. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to everyone you want to pass it on. What a wondrous time is spring, when all the trees are budding, the birds begin to sing, the flowers start their blooming. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you want to sing. It's fresh like spring. You want to pass it on. For our closing song, let's sing Through It All. You are forever in my life. You see me through the seasons, cover me with your hands, and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I
Isang mapagpalang umaga po sa inyo, mga kapatid ko kay Kristo. Tayo po ay dadako na sa closing prayer. Tayo po ay magsiyukod at tayo po ay manalangin sa ating Diyos. Sa iyo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Ama, sa umaga pong ito ay muli po kaming nagpapasalamat sa inyong kabutihan at kami po ay patapos ng aming pong pananambahan. Salamat po muli sa inyong mga ginamit na inyong mga anak, ang mga kabataan na nagbigay ng mga masayang awitin patungkol sa inyo, O Diyos, mga papuri song, at ganoon din po ang mensahero na muli niyong ginamit sa araw po na ito sa pamamagitan po ng inyong lingkod na si Pastor Enrico Puno sa magandang mensaheng muli na aming napakinggan ng malinaw at malakas. At salamat din po sa media team na lagi niyo pong ginagamit din upang mapanood ng malinaw kahit na doon sa ibang bansa, Panginoon, ay malakas na napapakinggan at malinaw ang reception sa kanila pong mga TV screen at mga cellphone. Ganon din po sa mga elders and pastors na patuloy nyo rin pong ginagamit upang ang pananampaang ito ay maging kaaya-aya na may kaayusan sa inyong balalahan. Salamat po muli sa mga nakapanood ng gawain ito, lalo-lalo na po sa mga wala pa sa inyo, O Diyos, mga hindi pa tumatanggap sa inyong anak na si Jesucristo, na nawa po, Panginoon, ay tumimo sa kanilang puso at isipan ang mga talata na aming pong nabasa at napakinggan ng maliwanag, na nawa po ay ipuin niyo pong loloobin, ipuin niyo po na inyong mapagpalang kamay ang kanilang mga puso upang sa magkaganon sila rin po ay tumanggap ng kaligtasan na nagmumula lamang sa inyong anak na aming pong Panginoong Jesus. At ganoon din po, Panginoon, ay aming pong ipinagpapasalamat last week ang aming po namang kahilingan sa inyo, O Diyos, noong araw din po ng linggo, mga aming karamdaman na nagsigaling. Salamat po, Panginoon, sa inyong kasagutan na sila po ay magagaling na at muli po kaming lumalapit na muli sa oras na may na ito na aming po mga kapatid na may mga karamdaman naman. Nawa po, Panginoon, ay pagalingin nyo ang bawat isa, lalo-lalo na po sa aming po mga kapatid na nagkaroon ng mga karamdaman sa mga oras na ito. Dalangin din po namin na patuloy na kagalingan ni Brother Efren Mendoza, na pinsan po ni Sister Agnes na nasa hospital na araw-araw po ay sinasalina ng dugo. Nawa po, Panginoon, ipuin nyo ng palang kamay ang inyong anak na ito upang maibsan po ang kanyang nararamdamang sakit at tuluyan na rin pong gumaling, Panginoon. Nadalain ko rin po ang patuloy sa kagalingan ni baby boy Leo na 4 months old na pinsan po ni Sister Melrose de la Peña. Nawa po, Panginoon, ay patuloy niyo pong ingatan at gabayan ang batang ito. At ganoon din po ang patuloy na kagalingan ni Brother ni Sister Beth Yoro, asawa po ng kapatid ni Brother Cesar Yoro, na nasa hospital po para tanggalin ang tubig sa baga, Panginoon. Kayo po ang nakakabatid, Panginoon, ng kalagayan ng taong ito. Nawa po, Panginoon, ay dalangin ko rin na inyo pong hipuin na inyong magpagpalang kamay ang taong ito
upang sa magkaganon ay siya po ay gumaling din sa kanyang karamdaman. At dinadalangin ko rin mo po sa oras na ito ang aming pong kapatid na Gary Parinyo, na siya po ay nag-positive, O Diyos, sa COVID-19. Dalangin ko po, Panginoon, na samahan niyo rin po ang inyong anak na ito at pagkalooban din ng kagalingan upang sa magkagayon ay hindi mahawa ang kanyang buong pamilya na nasa kanilang tahanan, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, na samahan niyo siya hanggang sa tuloy na siyang gumaling sa sakit na ito. Kaya po, Panginoon, ay pinagpapasalamat po namin ang panahon din na ito na kahit po kami ay nasa pandemya pa rin, ay naroon pa rin po ang inyong pag-iingat sa inyong mga anak, na kami po ay inyong inililigtas sa anumang kapahamakan, lalo-lalo na po sa COVID-19 na lagana pa rin sa aming panahon. Kaya po, dalangin namin na ito pong muling isang linggong darating. Ingatan niyo po kami po, Panginoon, sa aming pong paghahanap buhay, lalo-lalo na po doon sa mga sumasakay ng publikong sasakyan, ilayo sa anumang karamdaman, lalo na rin po sa COVID-19, O Diyos. At lalo-lalo na rin po, Panginoon, yung mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, especially doon po sa mga motorsiklo, O Diyos. At sa mga sandali naman pong ito ay muli na naman po kami nagpapasalamat sa mga meron naman pong kaarawan sa pangunguna po ni Sister Ivy Gwen Magada, October 12, Brother Lucky Agamata, October 13, Sister Lorena May Alipis, October 14, Sister Marisa Tejedo, October 15, Brother Freddy Masangya, October 16, at si Sister Josie Gaminde, October 16. Nawa po, Panginoon, pagpalain niyo po ang mga anak niyo ito na magkakaroon ng kaarawan sa naturang mga petsa. Pagkalooban niyo po sila, Panginoon, ng mahaba pang buhay, ng kalusugan, upang sa magkaganon sila rin po ay mabuhay pa, matiwasay, at mahaba pa ang pagsasama ng kanya pong mga mahal sa buhay. At ganoon din po, Panginoon, dalangin namin ang mga natitira pa nilang buhay, maipaglingkod sana nila sa inyong iglesia sa dako po ng Imus Church of Christ. Kaya po, Panginoon, salamat po sa umagang ito. Nawa ay tanggapin niyo po ang pananambahang ito. Kayo po ang aming pinupuri, pinasasalamatan sa inyong kadakilaan at kabutihan. Dalangin lang namin, O Diyos, na huwag niyo po kaming pagkulangin sa aming pong pangangailangan sa araw-araw at ilayo sa anumang kapahamakan, at balutin niyo po kami ng inyong banal na dugo upang itong darating na linggo ay kami po ay hindi mapahamak, lalo-lalo na sa COVID-19. At dalangin ko rin po ang aming po mga kapatid na nasa ibayong dagat. Protection din po ang inyong ipagkaloob sa kanila upang sila rin po roon ay mabuhay ng payapa sa kanilang kinalalagyang bansa. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan lamang po ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Pansamantala natin pag-iiwalay sa araw na to. Tanggapin nawa papapala ng Panginoon sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo makasala
at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula pa noon, una, ngayon at magpakailanman. Amen.